Kumusta po yung nangyaring pamimigay po ng fuel subsidy sa lungsod? Kailan po nag-start ito? Kahapon po Oh, oo. nag-umpisa. Yes, kumusta po? Ilan po ba ang bibigyan ninyo sa listahan? Uh, so far approved Department of Social Welfare and Development Office ng Central Office, it's around 8,278 all in all until tomorrow's payout. Mm-mm. Nangangalahati na tayo, ma'am? Yeah, sobra na. Meron na kaming nakuha kanina. Sa ngayon, as of this 5 o'clock, we have 5,716 clients served. Mhm. Ano naman yung na-encounter ninyong, kumbaga, meron bang kalituhan? Meron ba naghahanap sa listahan ng pangalan? Di ba yung normally Oo gano'n nga ang po. doon yung mga na-encounter As smooth usual, naman yung smooth flowing naman. smooth flowing naman. In fact, may mga 5 minutes ang processing as ng kanilang pangalan hanggat pagkuha na ng kanilang subsidy o cash assistance kung nandoon ang pangalan nila and then complete ang kanilang which is driver's license lang naman with complete details, the birth date and the number of their license number ayon sa kanilang driver's license. So usual problems, na kahit wala sa listahan pupunta, ayun, tapos we have help desk naman na mag-entertain sa mga questions nila. Itong mga pumupuntang ito ay ano ba yun? Talaga bang wala sila sa listahan o hindi talaga driver, no? Yung mga ganun. Well, ang aming kalakaran is a day before, nagbigay na kami ng listahan sa kanilang TUDA kasi by TUDA to eh. And Ang alam mo, ang kahapon yung nakausap ko si Rufy Biazon ng Muntinlupa, ang isa pang naging problema, yung driver's license, Ano nangyari? non-pro. Dapat 'di ba pag driver ka, professional So, ibig driver sabihin, may nagda-drive ng non-pro. ng non-pro. Oo, sabi nga ni Mayor kahapon, naku, ano yun, violation pa nga yun. So, Pero pinigyan din. pero mangilan-ngilan lang O, to. mangilan-ngilan lang din naman, tapos Okay. ayusin din. Tanungin natin yan kay Ma'am Teresa. Ma'am Teresa, magandang hapon po ulit. Opo, Aha. ma'am, nagkaroon din po ba kayo ng ganung problema kapareho sa Muntinlupa? Kasi kinikwento sa akin ni Mayor Rufy Biazon kahapon na may mga drivers na kolekta, pero yung driver's license nila non-pro. Diba dapat kapag driver, professional driver, may na-encounter din po kayong ganon? ay wala po kasi pinaliwanag na namin sa kanila through our TORO, which is the office ng Tricycle Operators Regulatory Office. Lahat ng non-pro hindi talaga namin sinabmit listahan sa DSWD. Ibig sabihin, sa very beginning, alam nila na hindi sila kasama sa listahan kasi dito sa pag non-pro ikaw, hindi ikaw pinapayagan na mamasada. So mahigpit pala sa Pasig, ano, talagang... Ang walang non-pro na nasa listahan and first. Oo. Pwede po bang yung authorized representative, anaks? Kumbaga, say may sakit lang po yung mismong driver, pwede ba niyang ipakuha? Hindi po. From the start during the orientation din namin ni Sec Rex last nung sa opisina nila, malinaw sa amin na no authorized representative kuha. Pwede naman silang humawak Oo. the last day of our Sa payout. last day. Pero after nun, ay pwede pa ba? Kasi yung iba baka pauwi ng probinsya, ma'am. Sa ngayon wala pong abiso ang announcement ang DSWD. They have sa central office, they have to kung ilan talaga yung mga unclaimed because of emergency. Pero yung, kunwari, hindi sa kasama, wala sila doon, ano po yung kailangan gawin para po makatanggap pa rin sila ng ayuda? Kung sa tingin naman nila ay legit sila na merong kasama dapat sila pero hindi sa sinama sa TODA, hindi sinama sa TORO. Noong unang araw pa, kahapon pa, or the other, even before the payout, sinabi na namin sila pumunta sa TORO or sa TODA, submit their legit driver's license na hindi expired, and submit to us. On the first day, kahapon, wala na nag-submit na na hindi kasama. Pero
social media, makikita mo mga na nagrereklamo. They have Nagreklamo. still yesterday and today na Aha. maghahabol. Aha. Pero Pero may- dahil oo. hindi na sila humabol talaga, ibig sabihin, hindi na tayo kasama. But kung sakasakali today or bukas, isasubmit namin for decision doon sa O pwede pa i-validate yon, di ba ma'am, kung talagang namamasada itong taong to. maghintay lang naman kami ng announcement or decision from the Office of Secretary Rex. Oh, ay Ayun. naku, ito na lang. Ang inyong mensahe na lang na gamitin sa tama ang Oo, kasi fuel baka subsidy, baka na Gamitin sa mga alam mo online na, apps yan. online ano ba yun? Online sabong. Online. Yun naman. Kami control po Or doon. sabong. Pero yun na nga po, maganda rin nga magbigay tayo ng mensahe sana. Well, sa itong fuel subsidy is really meant for the pambilisan na ng gasolina. Tuloy-tuloy ang kanilang hanap buhay. Mhm. So, para sa mga tricycle drivers, gamitin nyo kung ito ang purpose talaga. The purpose is ang pagbili nila ng gasolina para sa kanilang hanap buhay. Mhm. Kasi hirap na ngayon, lalo na tumataas ang mga gastos. So, nila yon, sana hindi sila umangal dahil meron naman sila kung 5,000 yan, I think, for how many days, kaya nilang bibili ng gasolina Oo. para sa pagpatuloy ng pagpapatakbo ng kanilang Pamasahe. Pero tricycle. so far, isang beses pa lang to, no, ma'am? Pinag-uusapan ba kung may May kasunod? dagdag. Lalo kung tatagal pa itong krisis na ito sa langis. Ma'am Teresa? Kasi ang isusunod pa kasi mayroon pang ibang drivers. So sila muna, the jeep drivers and other type of Yes. transportations. Oo. Ngayon wala po BS kami din. pang balita kung merong second wave for the tricycle drivers. Alright. Ayan. Sige po, marami pong salamat, Ma'am Teresa. Thank you very much. Magandang hapon. Yan po si Ma'am Teresa Briones, ang head po ng Pasig City Social Welfare and Development Office.